Hindi ba't first night lang yan? Kung wala, wala na. Siya Shiguang. Kahapon ng gabi, tinawag kita para pumalit sa duty ko. Walang naging problema, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Tama ka. Tulungan mo ako. Doktor ako, tutulungan kita. CJ. Sinabi mo yan. Tulungan mo ako. Hindi ganito. Iniligtas mo ako ngayong gabi, pananagutan kita. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Iniligtas mo ako ngayong gabi. Pananagutan kita. Kahapon ng gabi, nilason ako. May isang doktor na nagligtas sa akin. Zauki, ipagutos mo. Ang sinumang suot-suot ang aking Fu Family Heirloom Jade Necklace. Siya ang tagapagligtas ni Fushan. Ang magiging future eldest daughter-in-law ng Fu Family. Opo, yung master. Isusundo ko na agad ang eldest yung mistress. Hoy, siya Shiguang. Akala ko talagang dalisay ka. Nagkakamali ka, hindi ito akin. Huwag mong sabihin sa akin na itong jade necklace ay galing sa sugar daddy mong si Fang Hongsu. Mukha talagang regalo, to galing sa matandang lalaki na binigay sa'yo. Dalhin mo yan at hanapin ako. Nagkakamali ka, peke lang to, kung gusto mo, sayo na. Hoy, hindi ka gabi sa ospital. May ginawa kang kahiyahing bagay. Malalat na ako sa part-time ko, aalis na ako ha. Bie. Eldest yung mistress. Sino ang eldest young mistress? Ang suot-suot mo sa league ay ang ancestral token ng Fu family. Ang Fu family. Ang Fu family ng Fu group. Ang amin yung master na si Fu ay ang tagapagmana ng Fu group. Si Fuxian. Ang lalaking gusto pakasalan. Ang lahat ng babae sa buong mundo, si Fuxian. Bakit niya ako pakakasalan? Iniligtas mo siyang Master Fu kagabi bilang kapalit. Ikaw ang magiging future eldest daughter-in-law ng Fu family. Kagabi. Agabi, hindi ba si Xia Shiguang ang nandito? Kaya pala siya nagpanik, sa kanya pala ang dugong ito. Ano po ang sinabi ninyo? Ah, wala. Sinasabi ko, itong dugo, itong jade pendant. Sa akin ito. Ay report ko agad sa panganay na Ginoo. Ginoong Fu. Matagumpay na pong naisalubong ang panganay na ginang. Si Jinro. Tama, siya nga. Zauki, siguraduhin matugunan ang lahat ng pangangailangan ni Jinro. Huwag siyang pabayaan o pahirapan. Hello, oras na para palitan ang benda. Medyo masakit ito, tiisin mo na lang, gagaanan ko. Tapos na.
Bakit parang ang bango niya ay katulad ni Jinro? Ano? Hoy, Hongsu, alam kong naghahanap ka ng trabaho. Kaya binilhan kita ng branded na suite para magmukhang mayaman. Talaga? Ang galing, mahal. Hongsu, ano yung ina dyan? Ah, wala. Sweet, kunin ko na lang sa bahay mo. Hindi na, nasa harap na ako ng bahay mo, papasok na ako. Ay, Xiaoxia. Hongsu, Bakit ka? Napakaaga? ano nang nangyari? Bakit ka nagmamadali? May sorpresa ka rin ba para sa akin? Oh, ang ganda ng suite na ito, ang pogi. Salamat, mahal. Bakit bigla kang tumawag ng mahal? Ang lambot mo. Xiaoxia, hindi ka ba magtatrabaho ngayon? Nag-leave ako para bilhan ka ng suite. Gusto mo ba? Oh, Gusto, sobrang gusto. Ang ganda. mabuti naman. Isasabi ko na ito para hindi maalikabukan. Xiaoxia, Xiaoxia. Oh. Sino siya? Pinsan ko, naglalaro lang kami ng taguan. Pinsan. Ang galing mo. Xiaoxia, Xiaoxia, Xiaoxia. Hintayin mo ako. Xiaoxia. Sa totoo lang, matagal na kitang gustong hiwalayan. Pero, Ayaw mo kasi kumakapit ka pa rin sa akin para sa renta. Hindi ko kayang bitawan ang renta na dumadating ng eksakto kada buwan. SAA, tahimik ka. Gusto mo lang talagang mag-invest sa akin. Kapag naging matagumpay na ako, pakakasalan kita. Pang Hongsu, ikaw. Xiaoxia, hindi ako nagsasalita ng wala sa lugar. Pero ako ngayon ay isang graduate student. Ikaw, isang vocational graduate lang. Hindi ka karapat-dapat para sa akin. At saka, kung pakakasalan kita sa hinaharap, hindi lang ikaw ang kailangan kong buhayin. Pati ang kuripot mong nanay at ang walang kwentang tatay mo, kahit ang walang silbi mong kuya, kailangan ko ring buhayin. Napapagod na ako. Ganito na lang. Kunin mo muna ang perang ito. Isipin mo na lang. Ito ay kompensasyon para sa iyo. Ganito talaga ako, mabait. Pera. Hindi ba itong pera at jacket na ito ay binili mo gamit ang overtime pay ko? Dinaya mo ako para bilhin ito. Ang pantalon na ito, 2 buwan kong allowance ang ginastos. Ang sapatos, pinilit mo akong bilhan ka gamit ang mumurahing tayanggi mo. Ngayon, ibalik mo lahat sa akin. Gustong-gusto mong ibalik ko ang lahat ng kinain ko? Walang pag-asa. Kung kaya mo, dito sa kalyeng ito, hubarin mo ako. Xia Shiguang, hintayin mo ako. Magsisisi ka. Ma, ano nang nangyari? Malaking balita. Pumayag na ang girlfriend ng kuya mo na pakasal. Anak, umuwi ka na agad. Mahalagang okasyon ito. Hindi pwedeng wala ka. Sige, ma. Pa, ma, uwi na ako. Bakit ang aga-aga mo ngayon? Ngayon, tingnan natin kung magkano ang nakuha mo. Ilang daang piso lang. Ma, bagong sweldo lang ito ngayon. Hehe, ang galing-galing mo talaga, anak. Halika, halika. Ay, anak, lumaki ka na. Dapat kang magbigay pabalik sa amin. Ma, sabihin mo na lang ng diretsyo. Tingnan mo, hindi ka naman nakapag-universidad, nag-vocational course ka lang. Ano ba ang silbi niyan? Mas mabuting mag-asawa ka na lang para makatulong sa kasal ng kuya mo. Para sa dowry, pwede ba? Ma, ano ba ang ibig mong sabihin? Kung hindi dahil noong grade 12 ako, pinilit mo akong huminto sa pag-aaral. Magtrabaho para sa gamot ni Pa, hindi ko naman ginusto. Na nag-aaral at nagtatrabaho ng sabay. Kung hindi sana ako bumagsak sa college exam. Iyan naman, babae lang naman yan, napakataas naman ng pinag-aralan. Ano ba ang silbi? Mas mabuti pang humanap ng mabuting lalaki at magpakasal ng edad para hindi lang nakakabay dito sa bahay at kumakain na walang ambag. Nanay, ako ngayon, 2 trabaho ang pinapasukan. Sino ba talaga ang pabigat dito? Yemi, tingnan mo tong batang to, natuto pang sumagot. Ilang salita lang ang sinabi ko, ngayon nagmamaktol na sa akin. Hindi madali ang buhay ni Xiaoxia. Kung hindi dahil noon, na pinalitan mo ang bata, siya sana ang naging mayamang dalaga ngayon. Tumahimik ka, binabalaan kita. Huwag mo nang ulitin yung salitang yan. Narinig mo. Ginawa ko lang naman yun para
sa ating tunay na anak para mabuhay siya ng marangya. May mali ba doon? At saka, dahil nga hindi siya tunay na anak, kaya dapat siyang pagpawisan at pagtrabahuhin ng husto. Sino yan? Kayong dalawa, bagay na bagay naman pala. Nagkakamali ka. Ito ang kapatid kong babae, nag-aaral sa abroad. Yung Master Fu. Ang pinaka-importanting bagay ngayon. Ay syempre, yung Cheshiguang. Siya Shiguang. Nakita ko kanina na umuwi na ang kaibigan mong si Jinro. Alam mo ba kung gaano siya kasikat ngayon? Ano nangyari sa kanya? Mga kapitbahay. Bumaba na kayo. May mga regalo kami para sa inyo. Tingnan ninyo. Ito ang mga mamahaling regalo na dinala ng aming Jinro para sa inyo. Lahat yan ay para sa inyo. Tingnan natin kung anong mga regalo. Ano ba, nagmamadali ka? Titatsiya, tignan mo yung itsura mo. Parang hindi pa nakakita ng magandang buhay. Jinro, paano ka biglang yumaman ng ganito? Ano ba ang pakialam mo? Ito ang Cheshiguang mo. Kahit magtrabaho siya ng buong buhay, hindi niya kayang bilhin kahit isa sa mga regalong ito. Jinro, natatakot lang ako baka nadaya ka. Siya Shiguang, ano ba ang sinasabi mo? Ito lahat ay binili ng manugang namin para sa aming Jinro. Manugang? Jinro, ikinasal ka na? Nakipagkasunduan na ako sa iyong Master Da ng Fu Conglomerate. Ako na ngayon ang taong hindi mo na maaabot sa buong buhay mo. Alam ko namang, Magiging matagumpay ang batang si Jinro. mas magaling siya kaysa sa aming Sheshiguang. Ay naku. Ita, para sa inyo ito. Ay talaga. Salamat. Nanay, napakamahal nito. Hindi natin ito dapat tanggapin. Titatsiya, tignan mo yung anak mo, ang yabang-yabang ng dating. Ako na ang tatanggap para kay Xiaoxia. Inay, Tanggapin mo na lang to at huwag mo nang sabihin kilala mo ako. Jinro, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ako, si Jinro, magpapakasal na sa mayaman, mamumuhay ng marangya. At ikaw, si Shiguang. Sa ilalim ka lang ng lipunan mananatili. Nakakahiya ang makilala ka. Si Jinro, kung iyan ang totoo mong saloobin. Sige, pagbibigyan kita. Hindi ko kailangan ang pampatong mo. Inay, umalis na tayo. Umalis na si Inay. Jinro, ayaw tanggapin ni Xia Shiguang ang regalo. Huwag kang mag-alala, marami akong paraan para hindi siya. Makatabi kailanman si Fuxian. Binibining Tsi. Handa na ba ang mga regalong ipinapahanda ko? Ako na ang bahala, huwag kayong mag-alala. Pero yung reimbursement, Ano ba, di ba? 1,000,000 na ang naipadala sa account mo. Makakalimutan ko ba ang ganyang halaga? syempre naman, syempre naman. Anong ginagawa mo diyan? Bumilis ka at umalis na. Seg. Bakit ta pa kasi nakipag-away kay si Jinro? Inaasahan ko pa namang makikisama ka sa kanya para maagaw mo ang asawa niyang si Fuxian. Ngayon, wala na. Inay, anong sinasabi mo? Totoo naman. Kung may madaling daan, bakit hindi tahakin? Maganda ka naman. At maganda ang katawan, bakit hindi ka mag-asawa ng Mayaman? Ano? Inay, hayop ba ako na kailangang ibenta ng mahal? Eto ka pa. Hongsu, bakit ka nandito? Ita, nasaan si Xiaoxia? Nasa loob. Xiaoxia, Anong ginagawa mo rito? narito ako para humingi ng tawad at ipakiusap na pakasalan mo ako. Anong pinagsasabi mo? Hiwalay na tayo. Xiaoxia, kung ngayon, hindi mo ako patatawarin. Dito na ako luluhod at hindi tatayo. Fang Hongsu, may sira ka ba sa ulo? Nangaliwa ka na, tapos hahanapin mo pa ako para magbalikan? Xiaoxia, alam kong mali ako. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa ko, pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon at bigyan mo rin ang sarili mo ng pagkakataon para yumaman. Xiaoxia. Umalis ka. Nabuntis ka na nga, nanito ka pa rin? Umalis ka na. Ano ba to? Nakakainis. Manugang, bakit ang bait-bait mo ngayon? Teka, opo ka. Aray, sumasakit na ba ang tuhod mo? Hayaan mong masahe ko. Siya Shiguang, walang modo. Anak, teka, kumain ka naman sanas. Anak, ngayon, bakit ang yaman-yaman mo na? Yung noong nakaraang araw, nanalo ako sa loto.
Kaya nakabili ako ng bahay sa ikatlong ring road ng Beijing. Para pakasalan si Xiao Xia. Kaya nga, diretso na ako dito. Nakabili ka pa ng bahay. Pag na ako sa kasal na to. Payag na, haha. Ma, tinanong mo ba ako? Siya, nabuntis niya ako. Nabuntis. Isipin mo, baka ikaw, ang hindi mabait sa kanya. Ah, manugang. Dapat pakasalan ka ni Xiao Xia. Huwag kang mag-alala, haha. Ma, sapat na yang sinabi mo. Uwi na muna ako para maghanda. Sige, sige, ingat ka. Hintayin mo pakasalan kita. Umalis ka. Ma, uwi na ako para maghanda ng dote. Babalik ako sa susunod na araw. CJ, ingat, manugang. Balik ka ulit. Siya Shiguang. Ayaw mo sa napakayamang lalaking yan? Sino pa ba? Hari, baka mamaya sa bahay nila, araw-araw kang magtrabaho. Ma, ayaw kong pakasalan siya. Ano ang tingin-tingin mo? Trabaho ka na. Kung hindi siya, sino? Sabihin ko sa'yo, kung hindi mo pakasalan si Fangso. Umalis ka sa bahay na to. Narinig mo ba? Si Xiaxi Guang. Inalayas ulit ng nanay niya. Tahimik. Dahil nandito na kayong lahat, may importante akong i-anunsyo. Anong importante? Kailangan bang seryosohin? Manager Liu, may bagong head na ang department natin. Paparating na. Itingnan muna natin dito. Sandali. Kung sino man ang magpapagali sa bagong supervisor, babariling ko. Naiintindihan niyo ba? Naiintindihan namin. Manager Liu. Manager Liu, huwag kang masyadong kabahan. Ako, bilang binibining may bahay, ay napakabait sa mga tauhan. Salamat, Supervisor Tsi. Anong ginagawa niyo? Nakatitig lang? Magandang araw, Supervisor C. Jinru, ikaw na naman. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang ngalan ng binibining may bahay ng pamilya, Fu, ay hindi basta-basta binibigkas. Siya Shiguang, pansamantalang manggagawa. Supervisor C, siya ang pasaway sa aming departamento. Tingnan mo, dala-dala pa ang malita. Parang balak pang gamitin ang kumpanya. At kumain sa kumpanya. Hindi lang yan. Madalas siyang tamad magtrabaho. Sahod lang ang gusto, trabaho ayaw. Ganoon ba? Kung ganoon, parurusahan kita. Parurusahan kitang linisin ng mabuti. Ang banyo. Jinru, magkasama tayong lumaki. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ang kilala ko sa'yo? Huwag kang magpanggap na malapit tayo. Jinru, sinabi mo noong nakaraan. Napakakasalan mo si Fushan. Akala ko nagbibiro ka lang. Sino nang may oras para magbiruan sa'yo? Ako, si Jinru, ay ang nobya ni Fushan, totoo at tunay. Sinong may lakas ng loob na magduda sa pagkakakilanlan ng aming binibining may bahay? Mag-apologize ka agad. Ako talaga ang kasabay niyang lumaki. Ano ang katayuan niya? Mas alam ko kaysa sa inyong lahat. Tumahimik ka. Ngayon. Kung hindi, dalhin mo ang iyong sirasirang maleta at umalis ka, o kaya. Sumunod ka ng maayos at linisin mo ang banyo. Wala pang 100 piso sa bag mo. May lakas ka pa ng loob na mag-resign. Mas mabuti pang sumunod ka ng maayos at linisin mo ang banyo. Ang pamantayan ng paglilinis ay maubos mo lahat ng tubig sa inidoro. Si Jinru, huwag kang magmalabis. Xiaxi Guang, paano ka nakikipag-usap sa boss? Ang utos ng binibining may bahay. Gawin mo agad. Kung hindi, ikaw ang bahala sa kahinatnan. Ang gusaling ito ay napakalaki. Sana bago dumilim, ay malinis mo ito. Sa kakarampot mong pinag-aralan, ang pagtawag sa iyo ni Supervisor Tsi na maglinis ng banyo ay isang karangalan pa. Maglinis ka na. Nga, siguraduhing malinis ang paglilinis. Kung hindi gumana ang mop, hubarin mo ang iyong damit at punasan mo ang banyo. Ano nang ginagawa mo? Nakatitig pa rin. Anong ginagawa ninyo? Xian. Nandito ka na. Sinabi mong magpapahinga ka sa bahay. Bakit ka nagtatrabaho pa rin? Gusto ko lang magtrabaho sa kumpanya para maging karapat-dapat sa iyo. Mas karapat-dapat sa iyo. Jinru. Kahit wala kang anuman, ikaw pa rin ang magiging asawa ng pamilya Fu sa hinaharap. Ang bait mo sa akin, Xian. Sinasaway mo ba ang empleyado? Isa siyang walang modo na empleyado. Inilipat ko siya ng posisyon. Ayaw niyang tanggapin. Sige, isang maliit na empleyado lang iyan, hayaan mo silang humawak. Tayo na, umuwi na tayo.
Si, ang supervisor, hindi nag-ingat sa mali. Hindi kami ganoon kadaling kausap. Lumuhod ka ngayon. Humihingi ng tawad sa lahat. Ikaw, nagsasabi ka pa na kaklase mo si Tsi, ang asawa na mayaman. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo? Xiaxi Guang. Sa buwang ito, ikaw ang bahala sa banyo ng kumpanya, at araw-araw. Dumating ng 2 oras ng maaga, linisin ang mga mesa ng lahat ng empleyado. Pulutin mo yan. Pulutin mo yan para sa akin. Bitawan mo ako. Sinagip mo ako ngayong gabi. Pananagutan kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Siya yon. Pulutin mo yan para sa akin. Bitawan mo ako. Ako. Xian. Ano ng pangalan mo? Isa lang siyang pasamantalang manggagawa. Bakit mo siya pinapansin? Tama si Supervisor Tsi. Pansamantalang manggagawa lang ito. Alam mo naman, ang mga babae ngayon, kapag nakakita ng mayaman at makapangyarihan, madaling mag-isip ng masama. Ang lalim ng isip ni Fu. Nahinggit lang siya kay Supervisor Tsi. Ang nobya mo, nagududa pa siya at sinasagot siya. Kailangan mong suportahan si Supervisor Tsi. Okay lang, Xian. Para sa iyo, handa kong tiisin ang lahat. Si Jinryu. Parang hindi ko talaga nakilala ang totoong ikaw. Huwag kang magsalita. Tumigil ka. Paano? Fu Xiao, gusto mo bang ipagtanggol ang iyong fiance at parusahan ako? Wala na akong mawawala, sige gawin mo. Zhaoqi, nung araw na nasugatan ako, tumawag ako sa'yo gamit ang phone ng iba. Hanapin mo ang numerong yon. Opo, Ginu. Xian, ano ba? Gusto mo ng number niya? Sabihin mo na lang diretso, hindi na kailangan ng ganito. Jinru. Nung araw na yon, ginamit ko ang phone mo para tumawag sa kaibigan ko. Tingnan mo, ito ba ang number mo? Di na kailangan magtanong, syempre akin yan. Sige, ilabas mo ang phone mo. Xian. Pag-usapan natin ito mamaya, ang daming tao dito. Ayoko malaman nila na nung gabing yon, ako ang sumagip sa'yo. Bakit ayaw mong ilabas ang phone mo? Talaga bang hindi ikaw nung gabing yon? Talaga bang siya? Bigyan mo ko ng phone. Anong gagawin mo? Zhaoqi. Tingnan natin kung yan nga ang number mo. Hoy Jinru, anong ginagawa mo? Xian, nagdududa ka sakin. Ang reaksyon mo, kailangan talagang magduda. Bigay mo sakin. Hindi siya. Siguro tumawag lang ang nanay ko nung oras na yun. Fu Xiao, wag mo kong idamay sa away niyo ng asawa mo. Pwede ba? Jinru. Bakit hindi rin tumunog ang phone mo? Ako, tignan ko. Mahina signal ko, baka luma na tong phone. Sandali lang. Heto phone ko, kung may tumawag, sagutin mo na lang. Walang dapat mang abala sa kin ngayong gabi. Salama. Ah, Zhaoqi, nasugatan ako. Padalhan mo ko agad ng sasakyan. CJ, may missed call ako. Tatawagan kita pabalik. Xian, kasalanan ko to. Sobrang kuripot ko kasi. Kaya nagagulo tayo. Jinru. Kung ikaw nga ang nasa gabing yon, gusto mo ng ilang cellphone, bibilhin ko lahat para sa'yo. Salamat, Xian.
Ano ba tong ibig mong sabihin? Yung sagot mo kanina, parang may tinatago ka. Malinaw naman, hindi sa kanya ang numero. Bakit pakiramdam ko parang kilala ko siya? Nasaan ka noong gabing yon? Ano ba talaga ang gusto mo? Nasaan ako? Ano nang pakialam mo? Zauki, alamin mo kung anong ginagawa niya. Huwag nang alamin. Fu Xiao, si Xiaoxia ang girlfriend ko. Nung gabing yon, syempre kasama niya ako. Totoo. Totoo, alam ng buong kumpanya na may boyfriend si Xiaoxia. Na mahigi 1 taon na. Fang Hongsu. Ano nang sinasabi mo? Gusto mo bang malaman ng lahat? Na magulo ang buhay mo, nakikipagtalik ka sa di mo kilala, at pagtutulungan ka ng lahat? Fu Xiao, malinaw na ang lahat ngayon. Xian, Jinro, pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Hindi ko na ulitin yon. bakit kanina ang sungit mo sakin? Jinro, ipinapangako ko, babawi ako sa'yo. Isang malaking kasal, paghahandaan ko, tayo. Ay magpapakasal agad. Talaga? Kung mapapangasawa kita, siguradong ako ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Sige, uwi na tayo. Sandali. Bigay mo yung cellphone. Ano nang gagawin mo? Huwag kang madaldal, bigay mo yan. Akin na yan, Manager Tsi. Si Jinru, huwag kang magmalabis. Ano naman kung magmalabis ako? Tulad mong kahabag-habag, karapat dapat kang magdusa habang buhay, samantalang ako na mapalad. Ay laging yayapak at lalampas sa'yo. Habang buhay na nasa ilalim ng paa ko. Xian, Ano nang pinag-usapan nyo? wala. Ayaw ko lang nagamit niya yung pareho sa akin. Kaya itinapon ko na. Hindi ka magagalit, di ba? Isang empleyado lang yan, bakit ako magagalit? Tara, uwi na. Fang Hongsu. Ba't mo sinabi yon? Nasa Huangxia ka nung Biyernes ng gabi. Malinaw na kasama mo si Huangxia. Ba't mo sinabing kasama mo ako? Xiaoxia, nalilito ka ba? Nung gabing yon, malinaw na kasama kita. Fang Hongsu. Mukha mong mas makapal pa sa pader. Alam kong mali na. Patawarin mo na ako. Sige na. Sa susunod, magiging mabuti ako sa'yo. Kung ganoon, pakiusap. Huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Hoy, Xiaoxia. Xian. Ngayong gabi, magkasama tayong matulog. Nung gabing yon, ang seryoso mo pa. Ba't ngayon, ang lambing mo? Nung panahong yon, di pa tayo magkakilala, di ba? At baguhan pa lang ako noon, takot na takot pa. Di mo man lang ako inalok na samahan. Tama ka. Paano ko hahayaang mag-isa? Ang aking nobya. Ano yon? Sige, alam ko na. May emergency sa opisina, ayusin ko. Maaga kang matulog. Sa susunod, Anong emergency sa opisina? Mula nung nakita mo si Xia Shiguang sa opisina, lalo kang naging malayo sa akin. Xia Shiguang, kung ika ang may pakana nito, gagantihan kita. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito? Xiaoxia,
yung inaplian kong business manager para sa project na 2. Natanggap na ako. Di ko lang nasabi sa'yo agad. Ganoon ba? Congratulations. Ciao Tia. Huwag ka nang magalit, sige na? Heto. Sa card na to, may 100,000 pesos. Kunin mo, magsama na muna tayo. Kadiri. Hala, Ciao Tia. Tapos na yung sakin at huwang Tia. Ikaw ang totoo sakin. Desisyon ko na. Magsama na tayo. Fang Hongsu. Kung gagalaw ka pa sa akin ulit, isusumbong kita sa sexual harassment. Matigas pa rin ang ulo niya. Anong nagmamadali ka? May welcome party sa kumpanya. Bilang miyembro ng kumpanya, si Xia Shiguang. Siguradong sasama siya. Pagkatapos, painumin mo siya ng kodo para mapasakamay mo na siya. Sige. Salamat sa pagdating ninyong lahat ngayon. Una akong inom. Inom. May gagawin ako, mauuna na ako. Hoy, minamalit mo ba siyang Master Fang? Kung sino man ang alis ng maaga ngayon, bukas, alisin sa kumpanya. Halina't uminom tayo hanggang malasing. Paa kay Ginoong Fang. Salamat, Ginoong Fang. Sa totoo lang, ayoko rin ng maingay. Pero kailangang uminom. Itong fruit wine para sa babae, para lang sa porma. Bilang pasasalamat sa pagdating ni Ginoong Fang, inumin natin muli para kay Ginoong Fang. Boss Fu, dito po. Okay ka lang ba? Uwi na ako, kayo na lang mag-inuman. Hoy, Chiao Chia. Isang baso pa lang, lasing ka na? Paano ka uwi? Hayaan mo na lang akong alagaan ka. Ginoong Fang, una na po kami. Bilis, tara na. Xia Shiguang. Ang matalik mong kaibigan na si Xi Jinru, para ipahamak ka. Talagang naglabas na malaking halaga. Gumastos pa na malaki para ipatulog ka sa akin. Bitawan mo ako. Huwag kang magpumiglas. Ngayon, akin ka na. Bitawan mo ako. Ikaw, ha? Sinaktan mo pa ako? Bitawan mo. Tuloy po kayo. Bitawan mo. Sinaktan mo pa ako? Bitawan mo. Aray, ikaw, ha? Tatakas ka pa? Tulong. Tatakas ka pa? Gagawin kita ngayon. Bitawan mo ako. Aray. Sinong walang mata? Yung Master Fu. Gising ka na ba ngayon? Gising na. Bakit siya humihingi ng tulong? Nagbibiro lang kami. Girlfriend ko naman talaga siya. Hindi ako kusang loob. Pinilit niya ako. Tumahimik ka. Umalis ka. Umalis ka nga, bingi ka ba? Salamat ha.
Ikaw, gising ka na. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot. Tumakas na yung lalaki. Ikaw pala. Ikaw ang nagligtas sa akin. Inalagaan mo ako buong gabi. Yung kamay mo, ako baang. Ayos lang talagang. Fu Xiao, masakit na naman ang tiyan ni Mrs. Gusto ka raw umuwi. Ano? Bilisan mo, magmaneho ka na. Yun, salamat ha. Siya Shiguang. Kung buntis ka, huwag kang inom. Anong klaseng asawa ka? Buntis ang misis mo. Pinainom mo pa siya. Buntis? Paano ako mabubuntis? Positive ang isa sa mga blood test mo. Ibig sabihin buntis ka. Kung buntis ka, dapat magdahan-dahan, huwag masyadong pumunta sa bar. Mukha talagang mag-asawa kayo ng asawa mo. Mag-asawa? Ah, ganyan lang magkamukha kung matagal nang magkasama. O kaya magkapatid. Ayaw mo sa batang ito. Kailangan pang maghintay ng mga 40 araw bago pwedeng magpa-aborsyon. Xiao Chia, Kinabahan ako sa'yo. Anong ginagawa mo dito? pakiusap, pakasalan mo ako. Fang Hongxu. Kailan ka ba matatapos? Huwag mong abusuhin ang kabutihan. Kunin mo na, bilisan mo. Ma, hindi mo alam kung ano ang gusto niyang gawin sa akin kagabi. Hayop siya. Xiao Chia, isang malaking pagkakamali yon. Pwede kong ipaliwanag. Bitawan mo, hindi kita pakakasalan. Saok siya. Xia Shiguang, ikaw ay mapapangasawa ko lamang. Ilang araw na ang nakalipas, sa ospital kasama ka. Ako ang taong gumawa ng lahat ng iyon. Paano posible yan? Bakit hindi ka pa naniniwala? Gusto mo bang ikwento ko sa'yo? Ang nangyari noong gabing iyon. Tumahimik ka. Hindi iyon maaaring ikaw. Naalala ko na ang taong iyon ay malubhang na sugatan. Pero ikaw, wala ka man lang kahit anong pilat mula sa sugat. Huwag kang mag-alala, pasukin mo itong recording. Bitawan mo ako. Ikaw, Xiao Chia, palaging hawak kamay lang ang ginagawa mo sa akin. Hindi ko na napigilan, at saka noong gabing iyon ay unang bises natin ito, kaya ni-record ko para tandaan. Kamusta? Gusto mo pa bang makinig? ikaw, Paano ako nagkaanak ng isang walang hiya ka? Hongsu, napagkasunduan natin ang dote. Hindi mababawasan dahil sa bagay na ito, di ba? Kapatid ni Shiguang naghihintay ng pera para sa bahay at kasal. Ina, huwag kang mag-alala. Kapag pumayag na si Xiao Xia, napakasalan ako. Ang dote, hindi mababawasan kahit 1 sentimo. Mabuti, pasok ka na. Halika. ina, hindi ako pwede magpakasal sa kanya. Ang laki ng syudad, ang daming tao. Hindi talaga ako pwede magpakasal sa kanya, ina. Inabuksan mo ang pinto, ina. Ina, kawan mo ako, ina. Umayos ka lang diyan. Ina, 20 anyos pa lang ako. Hindi pwede ako magpakasal ng ganito. Ina, nakikiusap ako, pakawalan mo na ako, ina. Ikaw itong nakakahiya na bagay. Umayos ka lang sa loob ng kwarto. Ikakasal ka, bawal kang pumunta kahit saan. Pinipilit ako ni Fang Hongxu na pakasalan siya. Talaga bang siya ang taong nandoon noong gabing iyon? Hindi pwede. Kahit na ganun. Hindi ko talaga mapapangasawa ang basurang ito. Kailangan kong humanap ng paraan para makalabas. Xian, buong araw ka nang nagtatrabaho. Hindi ka pa ba magpapahinga? Matapos ko lang ito, matutulog na ako. Pwede ba akong dito lang samahan ka? Hindi ba sumasakit ang tiyan mo kanina sa umaga? Mas mabuti na ba ngayon? Hindi pa. Siguro dahil wala ka sa bahay kanina. Inaapi na ako ng katulong sa bahay. Hindi nagluluto ng maayos. Dahil sa kinain mong marumi, kaya sumasakit ang tiyan mo. Hipo mo nga. Ano ba yan? Mga walang kwenta. Bukas, papalitan ko sila ng bagong tauhan. Xian, ang bait mo sa akin. Siguro kasi ang mga magulang ko. Sobrang inalagaan nila ako noong bata pa ako. Kaya hindi ako sanay sa mga maruming pagkain. Yun pala. Hindi ko naisip yun. Anong hindi mo naisip?
Jinro, malapit na tayong ikasal. Pero hindi pa ako nakakabisita sa mga magulang mo. Abala ka naman palagi, hindi na kailangan. Okay lang yan. Mas mabuti ngayon na. Bukas na lang. Bukas, pupunta ako sa inyo para makilala sila. Sige, bukas na lang. Pagod na rin ako, matutulog na muna ako. Maaga ka rin matulog. Tara na. Ma, buksan mo. Naisip ko na. Papayag na akong pakasalan si Fang Hongsu. Talaga, sigurado ka na. Naman, yung si Jinru. Nakahanap ng mayaman, hindi ako papatalo sa kanya. Di ba? Ayos, ganyan dapat ang anak ko. Mabuti naman. Mamaya, magpapakonsulta ako para sa araw ng kasal. Para sa kasal mo kay Hongsu. Ma, dinalanik si Jinru ang nobyo niya. Tingnan natin, baka may regalo. Tama ka. Tara na. Excuse po. Nakita na ni Fuxian ang pamilya Tsi, pero hindi naman siya nagwala. Mukhang talagang mag-asawa na si Jinru sa mayamang pamilya. Mga magulang si Jinru. Hindi ba dapat kasama si Fuxian? Bakit nandito? Xian, ito ang mga magulang ko. Guro ang tatay. Doktor naman ang nanay. Kumusta po? Tara, umupo kayo. Jinro, ngayon ko lang naintindihan kung bakit napakabait at maalaga mo. Isang karangalan para sa pamilya Tsi na makapag-asawa sa pamilya Fu. Birada lang, kumain na kayo dito. Ako na ang magluluto. Kayo po pala ang nagluluto. Yung... hindi po, may katulong naman kami, di ba? Bakit pa kumuha ng fake na yaya? Huwag kang makialam. Kailan ba tayo makakauwi? Hintayin natin ang sabi ni Ruwer. Hindi ko alam kung ano ang dalawang artista na kinuha. Bagay kaya sa panlasa ni Fu Xiao? Mas mabuti na yon kaysa sa amin na mga magmamantika. Makakapag-asawa ng mayaman. Para hindi na ako maghirap. Kahit hindi na ako mapakita sa harapan, okay lang. Tama ka. May tumatawag. Hello. Ano, papayag ka kaming maging yaya mo? Pasensya na, miss. Nahuli ako. Gagawa na ako ng pagkain. Mga walang kwenta. Yan lang, hindi pa magawa. Kami kasi ay... Ano, kayong mga alila. Tamad lang ng tamad. Sige na, umalis na kayo. Tama na, Jinro. Huwag kang magalit. Xian, pasensya na. Nawalan ako ng kontrol. Hello, Miss Tsi. Ako si Fang Hongchu. Kanina, si Tia Shiguang at ang nanay niya. Pumunta sa bahay mo. Alam ko na. Siya Shiguang. Si Jinru, ano na naman ang balak mo? Ninaka ang relo ko. Pinaghihinalaan ko na isa sa inyo. Ang kumuha. Siya Shiguang, relong milyon-milyon ang halaga. Hinahayaan mong nakawin. Hindi ako. Nahuli ka na nga, nagsisinungaling ka pa. Dalhin sa presinto. Bitawan niyo ako. Hindi ako ang nagnakaw. Bakit ako pinagbibintangan? Pinaghihinalaan ko ngayon, hindi lang isang relo ang nawala. May iba pang mga bagay. Gets ko na. Alam mo, nalaman kong kumuha ka ng peking magulang. Para lokohin si Fuxian. Gusto mong itago ang ebidensya. Ano bang pinagsasabi mo? Guardia. Gusto kong itago ang lahat ng ebidensya. Anong problema? Si Jinru.
dalhin sa presinto. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Siya Shiguang, yung wedding gown na gusto ng manugang mo, padalhan mo na ako ng pera. Ano ba yung ginagawa mo? Ma, pinagbintangan ako ni si Jinru. Nagnakaw daw ako. Anong ninakaw? Tita't siya, nasaan si Xia Shiguang? Nakawan ng relo. Sapat na para siya ay makulong ng matagal. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Magsorry ka na kay Jinru. Hindi ako nanakaw. Nahuli ng may hawak, nangangahas ka pang magsinungaling. Ilabas siya. Huwag mong palakihin ang problema, Xia Shiguang. Magsorry ka na kay Jinru. Hindi ako nagnakaw. Bakit ako magsusorry? Kapag may accord ka, paano na ang bukas ng kuya mo dahil sa iyo? Paano siya mabubuhay? Jinru, bigyan mo ng respeto si tita. Patawarin mo kami. Isang beses lang, Xiao Xia, okay? Tita't siya, ito ba ang paraan ninyo ng pagmamakaawa? Jinru, anong gusto mong gawin? Maaring lumuhod siya at humingi ng tawad. O kaya, umalis kayong pamilya sa Beijing. Ma, Lumuhod ka. Anong laking problema ang ginawa mo? Magsorry ka na kay Jinru. nanay kita, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Magsorry ka. Magsorry ka na. Manatili kang nakaluhod, saan man ako pumunta, doon ka luluhod. Kapag maayos ang pagluhod mo, baka patawarin kita. Huwag mong asahan. Sige na. Ay, nadulas ang kamay. Baka gusto mong lumuhod pabalik mula rito. Lumapit ka at makinig. Ma, Jinru, Xian, bakit ka nandito? dumaan lang ako kaya dumalaw. Hindi ba siya yung babaeng buntis na nakita sa ospital? Ganito ang pagluhod. Tumayo ka, wala namang hari o prinsipe dito. Hindi kailangang lumuhod. Ikaw yung mabait na Fujiada, di ba? Pakiusap, patawarin mo kami ni Jinru. Tita, hindi mo naiintindihan. Mas mabuting kausapin ko si Xian. Xian, Xia Shiguang. Ninakaw ang relo ko, nahanap ng guard sa kanyang drawer. Nahuli ng may hawak, humihingi pa ng awa. Sa palagay mo, dapat ko ba siyang patawarin? Anong relo? Ito yun. Isang relo lang naman. Huwag nang maulit. Xian, milyon-milyon ang halaga ng relos na ito. Sige, bilang asawa ng panganay ng pamilya Liu, dapat maintindihan mo. Maliit na halaga lang ito. Sige, sa totoo lang hindi rin naman ako. Masyadong gustong sisihin si Xiao Xia. Salamat, si Jinru. Batang babae, hindi ka pa ba nagpapasalamat kay Jinru sa kanyang awa? hindi ako nagnakaw. Maniwala ka man o hindi, hindi ako. Salamat, dahan-dahan. Ayan, Xian. Medyo pagod ako ngayon. Uwi na muna tayo. CJ, Natuto ka na palang magnakaw. Ang galing-galing mo. Nanay, anak mo ako, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ita, huwag ka nang magalit. Hindi ako naiinis kay Xiao Xia. Handa pa rin ako. Napakasalan siya. Fang Hongsu, kailan ka ba matatapos? Kahit ikaw pa ang tao, hindi kita pakakasalan. Ah, tita, bukas weekend na. Dadalhin ko si Xiao Xia sa labas. Para mas makaklose kami. Ayos. Ayoko. Xiao Xia, Anong ayaw? Anong gagawin mo kung ayoko? Lumabas tayo, ngayon na, agad-agad. Kung gusto mo umalis. Nanay, ayoko. Sige na, sumama ka. Xiao Xia, okay ka lang ba? Anong meron? Arte-arte. Naku, Xiao Xia may dugo, Xiao Xia. Ay bilis-bilis. Wala namang malubha ang pasyente. Ito ang kanyang medical report para sa iyo. Kung wala namang malubha, pwede na ba akong umuwi? Kailangan mo pang magstay para maobserbahan. Xiao Xia, anong nangyari sa iyo? Bakit ka bigla na lang hinimatay? Huwag kang magpanggap, hindi ba ikaw ang nagtulak? Nag-away lang kami ng girlfriend ko. Alis na tayo.
Buti na lang hindi nakita ni Fang Hongsu. Kung hindi, baka ibenta na naman ako ng nanay sa mababang presyo. Xian, salamat sa pagsundo sa akin mula sa overtime. Basta gusto mo, susunduin kita araw-araw. Hoy. Zauki, Fu Xiao, barado ang daan. Pabalikan. Xian, sino sila? Ano ba ang gusto nila? Natatakot ako. Naku, napalibutan tayo. Hoy Xian, masasaktan ako. Tumahimik ka. Ihatid mo muna siya pauwi. Ako na ang akit sa kanila. Hoy, ikaw. Kung may bayag ka, sundan mo ako. Hoy, magmaneho ka na. Si Fu Xiao, para sa'yo, nag-isa siyang umakit sa mga yon. Hindi ba tayo maghihintay sa kanya? Ako. Sinabi niya magmaneho ka na. Ihatid mo ako. Bilisan mo. Huwag kayong mag-alala, La Xiaonai, ligtas na kayo ngayon. Ayako nang maglakad pauwi. Kamusta? Si Fu Xiao, sobrang nawalan ng dugo. Kailangan niyang mag-transfusion agad. Sino sa inyo ang may RA negative na dugo? Wala ba kayong stock sa ospital? Vienna, yung dugong yan. Mas mahal pa sa Panda. Saan kami kukuha? Hanapin niyo na. Hahanapin namin. Saan kami hahanap? Huwag kang magpadalos-dalos. Alam ko kung saan mayroon. Saan? Parang si Xia Shiguang ang pangalan. Hoy, ikaw sino ka? Ano nang ginagawa mo? Tulungan mo yung isang tao. Sino ang matutulungan ko? Nasa ospital ka na, kulang pa ba ng doktor? Isang taong katulad mo, RA negative din ang dugo. Xian, nagising ka rin. Gaano ako katagal natulog? Isang araw at gabi kang natulog, nag-alala ako sa'yo. Fu Xiao, habang nakatulog ka, si Da Xiao na iyang. Walang tulugang nag-alaga sa'yo. Sobra kang nawalan ng dugo at siya ang nagbigay ng dugo sa'yo. Jinro, salamat. Muling iniligtas mo ang buhay ko. Sinasabi ko na sa kanila, huwag na. Yung maliit na nose lang ang madaldal. Kahit na marami akong ibinigay na dugo sa'yo, natakot din ako. Pero mas nag-alala ako sa'yo. Jinro, mula ngayon, mas lalo kitang pagmamahalan. Lahat ng sa Fushai, ibabahagi ko sa'yo. Magkakasama tayo hanggang pagtanda. Xian, napakaswerte kong makilala ka. Fushan, ang dali mo talagang lokohin. Ano nang ibig mong sabihin? Huwag kang maniwala sa kanya, Xian. Wala akong sinabi, bakit ka kinakabahan? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Bakit ka nagsisinungaling sa harap ko? Alam mo ba ang magiging kapalit nito? Few, alam mo ang lahat, makapangyarihan ka. Pero hindi mo alam kung kaninong dugo ang pumapasok sa katawan mo. Ako, si Ashiguang, ang nagbigay ng dugo sa'yo. Xia Shiguang, anong pinagsasasabi mo? Ako ang nagbigay ng dugo kay Xian. Narinig mo ba? Ah, ganun pala. Ikaw na naman ang may gawa nito. Xia Shiguang, kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Xian ay kakagaling lang sa sakit. Hindi siya dapat mapagod. Hindi siya dapat mapagod, pero okay lang sa kanya ang pagtataksil. Ikaw ba ay negative blood? Xia Shiguang, alam kong naiinggit ka sa relasyon namin ni Xian. Kaya ganyan ang ginagawa mo ngayon. Papatunayan ko na mali ka. Nars. Phew. Ito ang report ng pagdodonasyon ng dugo ni MSC para sa'yo. Malinaw na nakasaad dito na si MSC ay RA negative blood. Salamat, pwede ka nang bumaba. Paano nangyari yon? Alam ko na. Gusto ni si Jinru ang kinin ang ginawa ko. Bakit hindi ka naghanda ng maaga? Xian. Para patunayan na wala akong kasalanan, handa akong magpatest ng dugo. Hindi na kailangan. Tao, Fu, pakisamahan palabas ang binibini. Bitawan mo ako, Fushan. Ako ang nagbigay ng dugo sa'yo. Siya ang nagdala sa akin para magpadugo. Tanungin mo siya kung ayaw mong maniwala. Zauki, hindi ka nagsisinungaling, bigyan mo ako ng paliwanag. Ano ba talaga ang nangyari?
Bakit siya at si Fu ay paihong RA negative blood? Baka naman. Ginoo, ang nagbigay ng dugo sa'yo ay... Xian, may isang bagay na hindi ko nasabi sa'yo. Natatakot akong mag-alala ka. Ano yon? Fu, ang nagbigay ng dugo sa'yo ang iyong asawa. Natatakot siyang mag-alala ka. Inapasabi niya sa akin. Huwag ninyo nang ipagsapalaran ang kaligtasan ng aking asawa sa hinaharap. Alam mo na ba? Bakit ka nagsisinungaling? Siya Shiguang, tama na yung gulo mo. Alam kong naiinggit ka sakin. Dahil ako ang paborito ni Xian. Pero palagi kang sumasalungat sakin. Masyado bang mabait ako sa'yo? Kahit hindi niya aminin. May CCTV sa ospital. Sige, kunin natin yung footage. Siya Shiguang, tanong ko sa'yo. Kung malinis si Jinru sa CAA, anong gagawin mo? Aalis ako sa Beijing, hindi na babalik. At magsusorry ka sa kanya. CJ, paano kung siya ang nagsinungaling? Alis ako kay Xian, magsosorry ako sa harap ng lahat. Sige, pagdating ng video, malalaman natin. Boss, nasira yung CCTV. Wala kaming nakuha. Paano nangyari yon? May nagpaplano nito. Pusyan, niloloko kanya. Ako ang nag-donate ng dugo, ako ang gihe. Ciao Tia. Nandito ka pala, hinanap na kita. Fu, pesensya na. Uwi na kami ng girlfriend ko. Hindi ako si Fang Hongsu. Huwag kang makigulo. Ciao Tia. Alam kong mahal mo ako. Uwi na tayo. Bitawan mo ako. Tumigil ka. Pagkatapos ng gulo mo, aalis ka lang. Fu, ako. Sagutin mo lang ako. Papaalisin ko kayo. Siya Shiguang. Anong blood type niya? Siyempre type B si Ciao Tia. Sige, umalis na kayo. Boss. Hindi naman si Mrs. ang nag-donate. Bakit mo sinabing hindi importante kung sino? Ang mahalaga, matagal ng single si Fu. Gusto na niyang magpakasal at manatili. Huwag na tayong manggulo pa. Bukod pa rito, iniligtas pa niya ang buhay ni Fu Xiao. Dapat tayong maging mapagpasalamat. Xian, matagal na kitang hindi masabihan. Natakot akong mag-alala ka. Jinro, kahit hindi mo sabihin, naiintindihan ko. Zhaoqi. Sa loob ng 1 linggo, ihanda ang kasal namin ni Jinro. Gawing mas malaki, huwag hayaang magdusa si Jinro. Kahit kalahating pagdurusang. Pero hindi pa nahahanap ang nanakit sa'yo, delikado ito. Opo. Ciao Tia, nagising ka na rin. Bigla kang hinimatay, natakot ako. Gaano katagal ako natulog? Medyo matagal, hindi maganda ang pakiramdam mo. Huwag ka nang lumabas. Umili na si nanay ng aaw. Magkakasal na tayo sa susunod na linggo. Ano ang sinasabi mo? Magkakasal na tayo sa susunod na linggo. Ciao Tia. Maging masaya ka, pa sa'yo ito. Inarkila ko ang pangalawang pinakamalaking ballroom ng hotel. Bakit hindi mo na lang inarkila lahat? Eh kasi, ang pinakamalaking ballroom, naarkila na ni Fu Xiao. Nandito ka lang, natatakot kang makatakas ako. Ciao Tia, anong sinasabi mo? Ikaw naman? Magpahinga ka na lang dito. Ang engagement party ni Fu Xian, sa Hall 1, hindi na dapat mabigo ito. Sabihan ang lahat. Kumilos. Opo. Malaking halaga ang ginastos sa dekorasyon ng venue ni Fu Xiao. Lahat ng rosas, galing sa Rose Town. Pingin, ngayong umaga inilipad. Gawa ng top team. Magugustuhan ito ni Mrs. Ano yan? Tingnan mo. Opo. Sino?
Jinru, ikaw ba yan? Sino ka? Ikaw. Huwag kang kikilos, sumama ka sa amin. Araw ng engagement party ko, ayokong may dugo. Kung ilalapag mo ang kutsilyo, baka mabuhay ka pa. Huwag kang kikilos, sumama ka. Fusian, Boss, ano ang gagawin sa babaeng ito? tawag ako. Hindi niya sinabi. Baka kasintahan niya. Sampalin at dalhin. Bitiwan mo yan. Fusian, ikaw na naman. Mukhang ayaw kang tubusin ng mga matatanda sa pamilya niyo. Nag-aambisyon sa pamilya, Fu. Pwe, Ano pa ba? Kung wala ang 1 bilyon, patay kayong dalawa. Jinru, wag kang matakot. Sino ang Jinru mo? Para lang bang iligtas si Jinru? Para sa sarili ko. Sandali, di ba nobya mo siya? Hindi. Talaga ba? Nag-aaway lang kami. Kung hindi, bakit ganyan ang suot niya? Sa engagement party. Ikakasal na talaga ako. Ah, ganon? Nasaan ang nobyo mo? Pat pamilya mo? Wala man lang tawag. Tigilan mo. Patunayan mong nobya mo siya. Kung hindi, papatayin ko siya. Tapos hahanapin ko ang totoong nobya mo. Ano nang ginagawa mo? Bastos. Naniniwala ka na? Maarte ako eh. Ang ganda nyo namang maghalikan. Ara. Ulitin nyo. Haha. Huwag kang magmalabis. Tumahimik ka. Tawagan mo pa sa ransom. Pasensya na. Wala namang choice. Hindi para. Tulungan si Jinru. Hindi lang naman para sa kanya. Sinasabi nila 1 bilyon agad. Akala mo ordinaryong kidnapper. Kung malaman nilang hindi ka nobya ko, sigurado ka bang di ka nila papatayin? Ano nang gagawin natin ngayon? Ngayon ka natakot. Sumunod ka na lang sa akin. Pero, ang daming dugo. Tayo. Ha? Hoy. 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 Tulong. May tao ba dyan? Tao na. Ano ang pangalan mo? Si Fusian, nawala ng malaking dugo at nawala ng malay. Kung hindi mo siya tatapalan ng sugat, mamamatay siya. Talagan mo ako. Ako ay isang nurse. Tumahimik ka. Kahit ang Diyos ay hindi makakahanap dito. Huwag kang magtangkang tumakas. Sige, 1 bilyon kasama si Fusian. Kulang pa yan sa aking baon. Bakit ako tatakbo? Nakakatuwa. Kaya, sabihin mo, magkano ba ang dapat naming hingin? Mali ba ang sinabi ko? Huli na ang lahat. Magkano ba talaga ang pera ng pamilya Fu? Sabihin mo. Sige, sasabihin ko. Sabihin mo sa pamilya Fu ang sinabi ko. Pangako ko, ang makukuha mo ay nagkakahalaga ng 100 bilyon. Opisina ni Fusian. May isang itim na kahon sa estante. Iyon ang brilyanteng ibinigay niya sa akin. Iyon ang pinakamalaki at pinakaperpektong super blue diamond sa buong mundo. Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. Sana totoo ang sinabi mo. Kung hindi, ikaw ang una kong papatayin. Hoy, ginawa ko na ang lahat. Ngayon, nakasalalay na sa iyong pamilya. Kung matalino ba sila? Kung naiintindihan ba nila ang aking pahiwatig? Sino ka? Ako si Xia Shiguang. Fusian, tandaan mo ito. Ako ang nagligtas sa iyo. Xia Shiguang. Hoy, hoy. Kamusta? Si Boss, malubha ang kawalan ng dugo. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital para sa transfusyon. Dalhin ang babaeng ito. Siya ay may RA negative blood. Maaari siyang magligtas kay Boss. Gising ka na. Bilang iyong mobile blood bank, halos maubos na ang dugo ko.
Katawa-tawa. Nagbigay ka ng dugo sa akin. Alam mo ba na espesyal ang aking blood type? Ikaw. Sige na, hindi na kita kakantiyawan. Narinig ko kay Zaoki, ginamit mo ang brilyante para magpahiwatig sa kanya. Paano mo naisip ang warehouse? Ang bubong ng warehouse na iyon ay itim at ang mga pader ay asul. Sinabi ko lang ng basta-basta. Ano? Kung matalino ako, hindi sana ako ginanyan ni si Jinru. Tigil. Gusto mo na namang siraan si Jinru. CJ. Ang iyong Jinru ang pinakamagaling. Sa warehouse, halos mailigtas mo ang buhay ko. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Talaga? Magkano ang gusto mo? Kahit magkano isulat mo lang. Ano? Ang tagal mong mag-isip, di ba iniisip mo lang kung magkano ang hingin mo? Para sa'yo, pera lang ang tinitignan ko. Di ba ganoon nga? Takot ka na. Alalahanin mo, dalhin mo ito para i-encash. Kayong mga mayayaman, wala ba kayong alam kung paano rumespeto sa tao? Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong umakyat sa tuktok ng Fuchsia. 5 taon na ako, halos nakakadikit na sa basement ng Fuchsia. Sa mga ganitong gilid na departamento, walang pag-asenso. Gusto kong iangat ang sarili ko. Kaya gusto kong pumasok sa core department ng Fuchsia. Ano to? Dalhin mo ito sa Fushi at hanapin mo ang chief assistant. I-arrange niya ang posisyon na gusto mo. Hello, si Fuchsia yan ang nag-utos sa akin na pumunta dito. Kahit anong posisyon, basta i-arrange nyo lang. Ito. Ikaw ay in-arrange dito niyang Master Da. Paano ko kayang basta-basta kang i-arrange? Sabi ko, pwede ka. Ikaw na ang bahala. Kung ganon, sa secretary department sa tuktok ng kumpanya, magsimula ka muna bilang intern assistant. Sige, Sige, sumunod ka sa akin. Ito ang bagong dating sa kumpanya natin. Si intern secretary na si Tsiashi Guang. Alagaan niyo siyang mabuti. Isang airdrop. Matibay siguro ang koneksyon. Bata pa, medyo maganda pa. Baka naman, nakasandal sa malakas. magtatrabaho ako ng maayos, sana tulungan nyo ako. Kung may koneksyon ka, gamitin mo. Bakit ka pa nagpapakita dito? Walang gaanong kakayahan, sa likod-likod lang. Di mo alam kung kaninong matandang lalaki ang inaalagaan. MS siya. Salamat. Kailangan mo munang pumunta sa medical department para sa pre-employment physical exam. Pagkatapos makuha ang health certificate, saka ka palang officially magiging empleyado. Sa physical exam ng babae, si check din kung buntis. Ito ay isang paraan ng kumpanya namin para alagaan ang mga babaeng empleyado. Let's go. Maglalaan ako ng oras para pumunta sa medical department. Hoy, nakita mo ba? Bigla siyang kinabahan. Baka naman. Talagang buntis siya. Makakapanood na tayo ng magandang palabas. Bakit kaya mababa mataas ang lagnat ni Xian? Paulit-ulit, hindi gumagaling. Pinakamahuhusay na doktor, natingnan na. Pinakamagagandang gamot, nagamit na. Kung magpapatuloy ito, magkakagulo ang grupo. Kung magpapatuloy ito, magkakagulo ang grupo. Abutin niyo at pagalingin si Xian. Kung hindi, hindi ko kayo palalampasin. Pasensya na, binibini. Medyo mainit lang ang ulo. Ayos lang ako. Pero, talagang kakaiba ang sakit ni Jida. Sabihin mo ng detalyado. Hula-hula lang din naman kami. Pero maliit ang posibilidad. Ang katawan ni Jida, tuloy-tuloy ang mataas na lagnat, tapos lilitaw naman. Ang kaunting tigdas hangin. Parang epekto ng pagpapadugo mula sa magkadugtong na kamag-anak. Hindi pwede yon. Babae ang nagpadugo kay Jifu. Walang kaugnayan kay Jifu. Kaya nga sabi ko, imposible. Supervisor C, dinala mo na ba ang mga kailangan kong dokumento? Opo, Supervisor C, tingnan muna ninyo kung may hindi maintindihan. Tanungin ninyo ako, ano na hindi ko maintindihan? Sinong minamaliit mo? Sige, alis muna ako. Ang hirap naman nito. Paano ko ito maintindihan? Akala ko, kapag gala si Fuxian, magagawa kong kunin ang Fu Corporation. Ang hirap pala.
Lola, ilang araw nang hindi pumapasok si Gida. Dumating ngayon ang binibini. At maraming internal na dokumento ang tinitignan. Lola, baliw ka ba? Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Matanda na siya. Hayaan mo na. Sino ka ba? Ganyan ka magsalita sa akin. May karapatan ka bang magsalita dito? Isa kang tagalinis, tapos mang-api ka sa akin. Talaga? Ano ba yan? Sobra ka na. Lola, ayos ka lang ba? Dahan-dahan. Lola, nagaspalto kamay mo. Lagyan ko ng gamot. Ay, sige. Lola, bagong salta ka ba? Tawagin mo na lang akong Lola Fu. Lola Few, kung mayroon kayong. Mahirap linisin, tawagin niyo lang ako. Mabait na bata ka talaga. Dumating na ang binibini, nandito ka pa. Halika na sa meeting. Tapos na ang trabaho, may meeting pa? Lola, unang aalis na ako para sa meeting ha. Sige, unahin mo na ang trabaho mo. Ingat ka. Sige, magtrabaho ka na. Abala si Xian ngayon, ako na ang bahala sa kumpanya. Simula bukas, lahat ng maliliit at malalaking bagay sa sekretarya ay dapat i-report sa akin, naiintindihan. Siya Shiguang, ang galing mo talaga. Nakapasok ka pa sa Fu Corporation. Sarili kong pagsisikap ang nagbigay sa akin ng trabaho. Huwag mo akong purihin. Huwag kang mag-isip ng kalokohan sa harap ko. Kung hindi, magdudusa ka. Ikaw, ang tagalinis na matandang babae. Nakikinig kang pala sa meeting namin. Hindi ako nakikinig. Tiningnan ko lang kung kailan ako pwedeng maglinis. Ngayon, linisin mo ng maayos ang buong kumpanya. Kung may makita akong kahit taunting alikabok bukas, alis ka na dito. Lola, napakalaki ng opisina, tulungan ko kayo. Sige, salamat. Ang bilis mo, sanay ka na. Sa totoo lang, ilang buwan lang ang nakalipas. Pinaglinis din ako ni Xi Jinru. Ha? Malapit ka sa kanya. Kwentuhan mo ako tungkol sa kanya. Mahaba ang kwento, pero ngayon. Siya ang may hawak ng Few Corporation, mas mabuting iwasan mo siya. Amy, karapat-dapat ba siyang mamahala? Mabait kang bata. Ano ang pangalan mo? Lola, ako si Xia Shiguang. Chiao Tsia, kung muling mamubuli siya sa iyo. Sabihin mo sa akin. Salamat, Lola. Pero ano ang magagawa mo kung sabihin ko sa iyo? Maaari mo bang ipaghiganti ako? Baka nga. Sige na, mahalaga ngayon na pahalagahan natin ang trabahong ito. Yun lang. Ikaw, Xia Shiguang. Itinago mo ang kalagayan ng iyong kalusugan ng mag-apli. Gusto mo bang mamatay? Personal kong privacy iyon. Wala kang karapatan, Xi Jinru. Ganoon ba? Pero kakagawa ko lang ng bagong patakaran. Ang sinumang magtatago ng kalagayan ng kalusugan sa aplikasyon ay ituturing na paloloko. Tanggalin sa trabaho. Nagtatrabaho ako ng napakahusay. Bakit mo ako tatanggalin? Ayaw mo pang umalis. Xia Shiguang, hindi alam ng iba. Hindi mo ba alam ang itinago mo? Kung ipapadala ang medical report na ito sa group chat ng kumpanya, ha? Huwag kang matakot, nandito ako. Kahit ano pa ang medical report mo, maniwala ako sa'yo. Ikaw, basyurera, matandang babae. Paulit-ulit mong sinisira ang plano ko. Ayos lang. Kung hindi ko nakita, hindi ko malalaman na ikaw ay matanda. Sinong tinutukoy mo? Umalis ka. Kung hindi, may 100 paraan ako para pagsisihan ninyo. Xiao Xia, alis na tayo. Lola, saan mo ako dinala? Para makita ang apo ko, sabihin ang nangyari ngayon. Para siya ang magdesisyon.
Huminto, pinayagan ba kayong umalis? Maghahanap pa ng saklolo. Tingnan natin, ngayon ang buong Fu Corporation. Ay akin, sino pa ang maaari mong tawagin? Para iligtas si Tsashiguang. Huwag kang matakot, nandito ako. Ang galing mo, Miss Tsi. Kailan naging sayo ang Fu Corporation? Talagang makitid ang isip ng mahirap, isang Fu Corporation lang. Sa pagmamahal sa kinisyan, kahit 10 Fu Corporation ang hilingin ko, ibibigay niya para lang mapangiti ako. E di naging daji ka na, huwag mo akong siraan. Kung hindi, pahihirapan ka ni Xian. E di naging malupit na hari na siya. Ang daldal na matandang babae na to. Tingnan natin kung paano kita ayusin. Lola, Huwag kang matakot. Hoy, Xian. Nasa kumpanya mo ako. Mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw. Kaya naparito ako para tingnan kung may maitutulong ako sa'yo. Pero may nang-api sakin. Sage. Hihintayin kita. Ang usapin namin na matandang babae, ipagpaliban muna. Paparating na si Xian. May mag-aasikaso sa kanya. Hindi mo ba sinabi na may bagay ka tungkol kay Tsashiguang na gusto mong ipakita sa amin? Malamang alam na ng lahat. Ang bagong patakaran ni Boss Tsi, lahat ng nagtatago ng kalagayan ng katawan sa pagpasok ay tatanggalin. At ikaw, Tsashiguang, nagtago ka. Ang pagbubuntis mo. Noong nakaang araw lang dumating sa aming sekretarya, ayon sa aking pagsisiyasat, si Yashiguang, pumasok sa pamamagitan ng pagbibenta ng sarili. huwag kang magsinungaling, wala akong ginawa. Wala. Sabihin mo nga, sino ang ama na sanggol sa tiyan mo? Ayaw mong sabihin, ako na ang magsasabi. Lahat ng mataas na opisyal ng Fu Group nagiwan ng blood analysis report sa medical department para maiwasan ang mga aksidente. Kahapon, ginamit ko ang buhok ni Xia Shiguang para magna-test sa medical department. Ito ang resulta. Tingnan natin kung kaninong matandang lalaki ang buntis mo. Sino nga ba? Sabihin mo. Nga, nakakainis ka. Si Xia Shiguang ay nagkaanak pala kay Xian. Saan mo nakuha yan? Sa medical department. Hindi totoo yan. Galing ito sa kakilala ko, hindi kita niloloko. Nagsisinungaling ka, pati siya ginagawa mong tsismis. Gusto mo bang mamatay? Wala akong ginawa. Nagsisinungaling ka pa. May nag-away na sa loob. Nasaktan mo ba ang maling tao? Naghukay ka ng sarili mong hukay. At nahulog ka na. Matandang babae, matagal na kitang ayaw. Lumabas ka. Lola, bakit ka nandito? Xian, ano ang tawag mo sa kanya? Jinru, sinabi mo sa akin na may mga tao sa Fu Group na ayaw sa'yo. At inaapi ka. Kaya lumabas ako ng ospital kahit pinigilan ako ni Edu. Para tulungan ka. Tapos ngayon sasabihin mo, lola ko ito. Xian, ako. Ang Fu Group ay pinaghirapan ng lola at lolo ko. At ikaw, hindi mo siya nirerespeto. Xian, wala talaga akong ganoong intensyon. Akala ko ang lola ay isang estranghero lamang. Lola, hindi ba? Yemi. Xian, makinig ka sa recording na ito. Ikaw, basyuera, matandang babae, paulit-ulit kang sumisira sa mga plano ko. Lola, akala ko talaga ay estranghero ka lang. Ang tawag na lola ay hindi mo karapat-dapat. Xian, narinig mo na ang recording. Sa tingin mo ba? Misunderstanding lang ito. Lola, akala ko talaga. Estranghero ka lang. Xian, gusto ko lang marinig mula sa'yo. Mag-sorry ka kay lola. Lola, pasensya na. Hindi ko nainig. Pasensya na, hindi ko narinig. Lola, nagamali talaga ako. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Para patawarin mo ako, ipagpapatira pa kita. Lola,
Lola, nangako ako kay Jinro na ipagtatanggol siya. Sa harap ng maraming empleyado, binigyan mo siya ng kahihiyan. Paano na siya sa Few Corporation pagkatapos nito? Si Tsa Shiguang. Siya ang biktima ng pang-api ni si Jinro, hindi ba? Magsorry ka sa kanya agad. Bakit ako magsosorry sa kanya? Magsorry ka nga sa kanya. Wala naman akong ginawang mali sa kanya. Lola, hindi ka pa rin nagbago. Siege, Xiao Xia, halika rito. Tatanungin kita at dapat mong sagutin ng totoo. Si Jinro ba, naging dalawang mukha ba siya? At inapi ka dahil mahina ka? Si Jinro ba, nagsinungaling at nagkalat ng sismis? At inapi ka dahil bata ka? Rin, Si Jinro ba, umabuso sa kapangyarihan? At inapi ka dahil mahirap ka? lahat iyon. Si Jinro, hindi ba dapat magsorry ka na? Xian, ako. Xian, sobrang spoilyado ka sa kanya. Ang utang na yon, pagsusulitin ko siya ng paunti-unti. Xiao Xia, pasensya na. Xiao Xia, pinatawad mo na ba siya? Lola, pag-iisipan ko muna. So hindi mo pa siya pinatawad. Mukhang kailangan kong pag-isipang mabuti kung tatanggapin kita. Si Jinro, sa pinto ng aming pamilyang Fu. Lola, para sa isang dayuhan, bakit mo pinapahirapan ang iyong sarili sa iyong future na apo-in-law? Totoo. Dayuhan lang naman talaga ako. Lola, nagkamali talaga ako. Nadala rin ako ng iba. Siya ang may kasalanan. Galit siya sa kanya, kay Jia Shiguang, kaya siya ang nagsinungaling sa akin. Hindi ako. Hindi ako. Siya yon. Siya lahat. President. Nagkamali ako. Hindi na ako ulit. Huwag mo akong tanggalin, President. Xian. Dalhin mo siya para mag-resign. Boss Fu. Nagkamali ako. Okay lang yan. Parehong asong nangangagat, parehong masama. Xian, sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Hoy, Fuxian. Xian, gising ka. Lola, mailagnat siya. Ano ang gagawin natin? Dali-dali natin dalhin sa ospital. Sige. Doktor. Nasa emergency room na ang apo ko, tapos sasabihin mo sa akin. Hindi mo pa rin alam kung ano ang sakit niya. Mga walang kwenta talaga kayo. Ginang, sa totoo lang, mayroon kaming isang matapang na hinala. Pero lahat yon ay tinanggihan niyang Master Da. Sabihin mo, Ang kalagayan niyang Master Da ay paang komplikasyon mula sa pag-transfuse ng dugo mula sa isang first degree na kamag-anak. Doktor, kung buntis ang isang babae, ang pagbibigay niya ng dugo sa ama ng bata, ituturing bang first degree na kamag-anak? Ang dugo ng ina ay nagdadala rin ng ENA ng fetus. Sa teorya, dapat ituring. Baka ang ama ng bata ay si Fuxian. Paano nangyari iyon? Xiao Xia, anong nangyari sa iyo? Wala po, Lola. Medyo nag-aalala lang ako. Fuxian, susulyap lang ako. Sige, puntahan mo. Xian, dapat kang gumaling ng mabilis. Kung hindi, gusto ko na ring sumama sa iyo. Ano nung sinasabi mo dyan? Noon, naging masungit ako kay Lola dahil lang natatakot ako na hindi ko maayos na pamahalaan ang kumpanya. Ayos lang. Pagkatapos, sabay tayong hihingi ng tawad kay Lola. Matuto ka rin ng kaunti sa mga tamang kasal. Xian, ang bait-bait mo sa akin. Gusto ko nang magpakasal sa iyo. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang lahat ng pangako ko sa'yo. Gusto niyang pakasalan si Jinru. Kung lalapit pa ako sa kanya, baka mahiya lang ako. At mahiya rin ang bata. Xiao Xia, sumama ka sa akin. Lola, Xian, may isang bagay ngayon. Sang-ayunan mo man o hindi. Lola, sabihin mo na lang ng diretsyo kung ano. Gusto kong gawing apo sa tuhod si Xiao Xia. Gusto mo man o ayaw. ano po, Lola? Ito, Hindi naman tayo mahirap sa pamilya, Few. Payag ako. pero kami. Tapos na usapan. Mula ngayon, kung sino man ang mang-api kay Xiao Xia. Ako ang inaapi niya. Tawagin mo siyang kuya.
Lola, parang hindi tama ito. Anong hindi tama? Sa susunod, ikaw, ako, at ang kuya mo. Lahat kami ay mag-ingat sa'yo. Kuya, Ano? Anong nangyari? Sinasabi mo bang ng gabing iyon, siya at Tama. Ang sanggol sa sinapupunan ni Xia Shiguang. Malamang na kay Fuxian yun. At ang matandang yun, kinuha na siyang apo sa labas. At nakapasok na sa bahay ng Fu. Malalaman din nila. anong plano mo? Narito ang 1,000,000. Kunin mo. Si Jinru, bakit ang bait mo ngayon? Kailangan ko ng isang sanggol. Ano? Gets ko. Gusto mong gamitin to para mapanatili ang posisyon mo sa pamilya. Tama, pagkapanganak ni Xia Shiguang. Papalitan ko ang sanggol. Gamitin ko ang anak niya. Para makalusot sa yen test ng pamilya Fu. Tapos ang anak ko, ang magiging mayaman at makapangyarihan. Si Jinru. Mas matindi pa ako kay Fuxian. Kung hindi lang kasi wala akong pagkakataon na makipagtalik kay Fuxian. Hindi ka sana ang napili. may anak na hindi mo pa rin alam kung paano alagaan ang sarili mo. Dapat ko ba talagang sabihin sa'yo na may anak tayo? Bakit ka nandito? Ako. Dinala ako rito ni Lola. Sabi niya, magsasama na tayong titira. May tinatago ka sa akin. At tungkol ito sa akin. Bakit hindi mo ako tinitigan sa mata? Kasi hindi pa tayo masyadong close. Talaga? Naman, Sana nga. Ginoo, handa na ang gamot mo. hindi mo pa iniinom, lalamig na yan. Nakatayo ka lang dito para panoorin akong uminom ng gamot? Hindi, nanonood lang ako ng view. Wala namang magandang tanawin sa bintana ko. Gusto ko lang tumingin. Tapos na. CJ, Xia Shiguang. Ikakasal na kami ni Jinru. Mas mabuting itigil mo na yang mga iniisip mo. hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung hindi mo maintindihan, tandaan mo na lang. Xian, pinapayuhan kitang. Kausapin si Xi Jinru tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasunduan. Ano na ang desisyon mo, Lola? Wala nang pag-iisipan. Hindi ako papayag. Fuxian. Lola, makinig muna kayo sa isang bagay. Pwede ba? Dapat sana, hintayin muna namin na gumaling si Xian, bago sabihin sa lahat. Pero ngayon ko na sasabihin sa inyo. Xian, magiging ama ka na. Jinru. Buntis ka. Kung hindi ka naniniwala, maaari kitang bigyan ng medical report. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Sabi ko na hindi na kita pagdudahan. Xian, mahal kita. Yemi, dahil sa bata. Si Jinru, ang galing mo talaga. Lola, kami lang ni Xian, hindi namin napigilan. Yemi. Xian, mukhang galit si Lola. Huwag kang mag-alala, siguradong mamahalin niya ang magiging anak natin. Puntahan ko muna si Lola. Samahan kita. Si Jinru ay ang tunay na Jim Reki Fu ang anak niya. Ay pagpapalain samantalang ang anak ko.
Hello. Gusto kong magpa-schedule ng abortion procedure. Hello. Fuxian. Siya Shiguang, dapat tawagin mo akong kuya. Fuxian. Ano ba? Wala. Nagkamali lang ng pagtawag sa iyo. Nagtatalo pa ako sa sarili ko. Kung sasagot ka ba o hindi. Sabihin mo. Nanalo ba ako o natalo? Anong panalo-talo kung malaman ni Lola na hindi ko sinagot ang tawag ng paborito niyang apo? Baka bubugin pa ako. Sinagot mo ang tawag ko. Dahil lang kay Lola, May kailangan pa bang pagtalunan ito? May mahalagang bagay pa ba tayo? Kung wala, magpapatulong na ako. CJ. Bakit mo pinili na magpa-opera nito? Xiao Xia, bakit ka nag-isip ng ganyan? Lola, bakit ka nandito? Hindi ba tinawagan mo si Xian? Sabi ni Xian, parang may kakaiba sa boses mo. Kaya't dali-dali akong pumunta rito. Umuwi na tayo. Umuwi tayo at ipanganak mo ang iyong anak. Kahit sino man ang ama ng bata, Lola. Ako at si Lola, mamahalin ka namin at ang iyong anak. Salamat. Pagod na ako at gusto kong magpahinga sa kwarto. Pakiusog naman. Sakto, pupunta din ako. Sabay na tayo. Ang aking tiyan. Huwag kang matakot, Xiao Xia. Nandito si Lola para sa'yo. Lola. Kung may mangyari man kay Xiao Xia, isasama kita sa kanya. Lola, ako ang manugang na babae ng Pamilya Sun. Ang dinadala ko ang iyong apo sa tuhod. Ano nang ginagawa mo? May dextrose ka pa. Humika ka muna. Nasaan ang aking anak? Nurse. Nasaan ang aking anak? Ang iyong anak noong ipinanganak, patay na. Inalis na ito ng doktor. Ang aking anak. Anak ko. Naku. Kumalma ka. Ang anak. Mahina ka pa. Kumalma ka muna. Bitawan mo ako. Ang aking anak. Kumalma ka nga. Ako. Tapos na ang pagpapalit. Kapag bumalik na si Fuxian, matutupad na ang pangarap mong maging mayamang biyenan. Siya Shiguang. Ngayon, nasa akin ang anak mo. Ano pa ang mapapatunayan mo? Na may relasyon ka kay Fuxian. Ano nang nangyayari? Ang sakit ng tiyan ko. Tumawag ng doktor. Doktor, magilis. Tumawag kayo ng doktor. Naku, mahirapan sa panganganak ang biyenan. Dahil sa bata sa kanyang sinapupunan, kaya nahihirapan siyang manganak ang biyenan. Narinig mo ba? Bakit ka nandito? Mahirapan sa panganganak si Jinru, tuluyan siyang nawalan ng malay. Naisip ko, kakapanganak mo lang, kaya dumaan ako para tingnan ka. O CJ. Sabihin mo lang kahit anong numero. Dalhin mo na dito yung bata. Halika. Kapag hinahawakan ng ibang tao yung batang ito, iyak ng iyak at nagwawala. Bakit sa'yo?
Anong nangyari? Xian, ang stocks ng Fu Corporation. Tuloy-tuloy ng 3 beses bumagsak. Pumunta ka na sa opisina. Sige, alam ko na. May emergency sa kumpanya, uwi muna ako. Ang anak ko at ni Jinru, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Sa totoo lang, ikaw at ako, may anak din. Boss Fu. Ang babaeng pangkaraniwan na gusto mong pakasalan, si Jinru. Nakarating na sa media ang balitang ito. Anong magandang mungkahi ninyong dalawa? Bakit hindi maghanap ng kasal na pantay-pantay ang estado? Ano ibig mong sabihin? Anong masasabi mo sa anak ng pamilya Shen? Ang pamilya Shen ay nasa Beijing. Pangalawa lang sa mayamang pamilya ng mga Fu. Sa totoo lang may tanong ako na gustong itanong sa'yo. Ano? Mahal mo pa ba siya? Sa totoo lang, napakataas niya, ako'y napakakaraniwan. Simula pa lang, tadhana ang pumilit na magkasama kami. Kung sasabihin hindi ko siya gusto, parang nagsisinungaling ako sa sarili ko. Pero, naisip ko na ngayon, Mabuti naman. Sa totoo lang, natatakot ako na masaktan ka kapag nabasa mo ang balita. Narinig ko na ang anak ng pamilya Shen ay napakatalino, maganda at mabait. Ang pamilya Shen ay pangalawa lang sa mayamang pamilya ng mga Fu. ganoon ba? Bagay na bagay sila. Mukhang inaalala mo pa rin siya. Sinabi ko na. Naisip ko na. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon ay ang anak ko. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Nagawin ang paternity test para sa akin at sa batang ito. Hindi ka ba abala sa pakikipag-date kay Inma Shen? Naaalala mo pa pala ang bata. Sa tono ng boses mo. Nagsiselos ka ba? Si Celos. Paano naman? Bumaba na ang lagnat ng bata. Kahit maliit na bata alam. Naligtas siya sa tabi ng tatay. Huwag kang kumilos. Noong unang beses kitang makita, pamilyar ka na sa akin. Maraming babae na ang nakilala ni Fu Xiao, pero di ko inaasahan. Na ganyan lang ang pang-aakit niya. Ako, Xian. May nagsabi sa akin na nasa ospital ka. Okay ka lang ba? sinong nagsabi sa'yo? Xian, nag-aalala lang ako sa'yo. Boss Fu, kailangan ninyong pirmahan ang admisyon ng bata. Si Jay. Di ko alam kung bakit, noong unang beses kitang makita. Nakakainis ka talaga. Nakikita ko na may gusto ka kay Xian. Pero babalaan kita. Sakin siya, huwag kang mag-asa. Eh ano naman? Ano na kinalaman ko dyan? Akala mo ba kung bakit biglang bumagsak ang stocks ng Fu Group? At bakit sakto pang nakuhanan ng mga reporter? Ang picture namin ni Fu Xian. Kung ano man ang gusto ko, makukuha ko. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Siya Shiguang, anong laban mo sa akin? Nasa ospital tayo. Pakiusap, tahimik lang. Mas mabuti pang magpakumbaba ka. At manatili sa lugar mo, kung pipilitin mong makisali sa antas namin ni Xian, sisiguraduhin kong katawa-tawa ka lang. Ano nang pinag-uusapan nyo?
Xian, tinatanong ko si Miss Chia tungkol sa bata. Ang bata, maliit pa lang may sakit na. Naawa rin ako. Wala kang kinalaman dito. Lumabas ka. Ha? Miss Chia, dapat mong alagaan ang sarili mo. Huwag kang masyadong mapagod. Babalik ako sa ibang araw. Aray, Ano na naman? Xian, naipit ang paa ko. Ang sakit. Pwede bang tulungan mo ako? Xian, ang daming reporter sa labas. Halikan mo ako. Hindi ko kailangan. Ang tulong mo para iligtas ang pamilya Few. Akala mo ba ang sunod-sunod na pagtaas ng stocks ng Few Group? Dahil ba lahat sa'yo? Fuxian, walang ibang tao kundi ako na. Anak na babae ng pamilya Shen na mas karapat dapat para sa iyo. Ikaw ay akin. Lola Few, alam kong ikaw ay pinakamahilig sa kalinisan. Matandang kapatid, pinuntahan kita dito. Sino po kayo? Oh, ikaw pala si Xiao Xia, di ba? Lagi kitang nababanggit na matandang kapatid sa akin. Ako si Shen Jiafeng. Tawagin mo na lang akong Lolo Shen. Kumusta po Lolo Shen? Maupo po muna kayo. Kukuha lang ako ng tubig para sa inyo. Salamat. Matandang kapatid, sabi mo kung wala ka, anong saysay ng buhay ko ngayon? Anong saysay pa ba ng buhay ko? Noong mga nakaraang taon, hindi tayo nagkatsansa na magkasama. Ito ang pinakamalaking panghihinayang ko sa buong buhay ko. Ngayon, ang aking apo na si Qian, at ang apo mo na si Xian, ay ikakasal na. Ito na rin ang isang kaaliwan para sa akin. Saoxia. Manugang na son. Xiao Xia. Matandang kapatid, gusto mo bang ang batang babae kanina ang maging manugang mong son? Uminom po kayo ng tubig. Lolo Shen, Pasensya na anak. okay lang po. Unasan mo agad. CJ, Bakit ka may hugis puso na batik dito? Lolo, hindi po ito batik. Sabi ng nanay ko, ito po ay pigla na nakuha ko ng isang taong gulang pa lamang ako nang hindi sinasadyang mahulog at masugatan. Anak, hayaan mong tingnan ko ulit. Ay Lolo, hayaan niyo na pong doktor ang tumingin nito. Salamat po. Hello, kailangan kong ipaimbestiga mo sa akin ang isang babaeng nagngangalang Chia Shiguang. Siya Shiguang, tingnan mo. Madali ko lang na ikinasal ako kay Xian. Habang ikaw naman ay asing baba ng isang basura katulad ng si Jinro na yun. Mga taong katulad nyo, habang buhay kayo hindi makakamtan. Ang antas na aking narating. Miss Shen, nagkakamali ka po. Wala po akong anumang intensyon para kay Fushan. Mabuti kung ganoon ang iniisip mo, kung hindi. Basurang galing sa mababang antas na katulad mo, sisiguraduhin ko na hindi ka makakaligtas dito sa Maynila. Mga ginoo at mga binibini. Ngayon, inaanyayahan natin ang nobya, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Sandali. Mali ang nobya ninyo. Lolo, ano ba ang sinasabi mo? Dalhin ninyo rito ang tao. Ginoo, nagkamali ako, patawarin mo ako. AME. Lolo, ano ba ang ginagawa mo? Ang anak ko at ang asawa niya ay namatay ng aksidente bago pa man mag-isang buwan ang apo kong babae. Kaya napilitan akong kumuha ng yaya. Na ito. May marka sa braso ang apo kong babae, hugis puso. Pero nang dumating siya, nawala ang markang iyon. Malinaw na pinalitan ng masamang babaeng ito ang apo ko. Pero nagsinungaling ka pa, sinabi mong mabilis magbago ang sanggol. At unti-unting mawawala ang marka. AME, ang apo ko ay si Chia Shiguang. Hindi ikaw. Hindi, ako ang tanging tagapagmana ng pamilyang Shen. Paano ako maaring may kinalaman sa basurang tulad mo? Walang utang na loob, kung wala ako, makakaranas ka ba ng magandang buhay? Umalis ka, wala akong inang tulad mo.
Xian, ipagtatanggol mo ako, di ba? Pakakasalan kita dahil lang sinabi ng doktor na si Jinru ay hindi nagkakamali at kailangan ng malaking stimulus. Tanungin mo, ano pa ang mas malaking stimulus kaysa sa pagpapakasal ko sa iba? Sig. Ginamit ninyo ako. Nagkalat ka ng maling balita, nagnakaw ng lihim, at bumagsak ang presyo ng sapi ng Few. Nakagawa ka ng krimen sa ekonomiya, mga tauhan. Ilabas ninyo ang mag-ina. Siya Shiguang, walang utang na loob. Hindi ka tumulong nang nasa panganib ako. Malamang nakita na ninyong lahat. Ang tunay kong pakakasalan ay si Xi Jinru. Fu Xian, ang dapat mong pakasalan ay ang apo ko. Ginoong Shen. Iniligtas ako ni Jinru. At nagkaroon kami ng anak, kaya nararapat lang na pakasalan ko siya. Fu Xian, talaga bang pakakasalan mo ang babaeng hindi mo kilala? May dalawa akong tao dito. Mga importanteng bisita na nakalimutang anyayahan ni Xi Jinru. Noong una, kinuha kita habang kumukuha ka ng pwedeng magulang. Ebidensya ng panloloko kay Fu Xian. Pinagbintangan mo ako ng pagnanakaw. Gusto mong sirain ang ebidensya. Ngayon, dinala ko na ang tao. Ano pa ang masasabi mo? Ano ba nang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Jinru, hindi ba ito ang yayan nyo? Jinro, sinabi mo talaga, pag alis namin sa Jing City, dadalhin mo kami sa beach villa. Pero hinanap mo pala si Fang Hongsu para patayin kami. Ang sama mo talaga. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko kayo kilala. Jinru, nahuli na si Fang Hongsu. Inamin niya ang lahat. Xian, baka nagsinungaling nga ako sa mga gawaing bahay. Dahil natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa'yo, totoo ang pagliligtas ko sa'yo. Unay din ang anak natin. Fu Xian, talagang anak mo ito. Pero ito ang anak natin. Ninakaw niya. Ano nang ibig mong sabihin? Matalino ka, hindi mo pa ba maintindihan? Sinasabi mo, ikaw ang nagligtas sa akin ng gabing iyon. May ebidensya ka ba? Ito ang test ng anak ko. Nang gabing iyon, ako ang pumalit kay si Jinru. Tapos bigla kang pumasok. Fu Xiao, si MS Chia ang nagbigay ng dugo sa'yo. Noon, iniisip ko, magpapakasal ka kay MSG. Tama na. Ibigay mo ang bata sa akin. Ibigay mo na ang bata sa kanya. Huwag mong hawakan ang bata. Xian, huwag kang maniwala. Baka narinig lang nila ang pangyayaring ito at gustong magkunwari na sila ang nagligtas sa'yo. Hindi maniwala sa kanya, maniniwala pa ba sa'yo? Isang babaeng ahas. Lola, gising ka na. Gising na at alam ko na ang katotohanan. Ikaw, Xiao Xia, at ang bata, kayo. Ang tunay na pamilya. Si Jinru ay isang gulo. Dalhin mo na siya sa presinto. Xian, nangako kang pakakasalan ako. Alam kong mahal mo pa rin ako. Bigay mo. Ano? Ito ang heirloom necklace ng pamilya Few. Hindi mo karapat-dapat magkaroon nito. Zhaoqi, dalhin mo siya sa presinto. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng koma ng ilang araw. Xian, hindi ako alis, bitawan mo ako, Xian. Ito ay dapat na para sa'yo. Pasensya na, ayaw ko. Ayaw mong pakasalan ako. Pumunta ako ngayon dito para lang sa aking anak. Lola, nangako ka sa akin na ibibigay mo sa akin ang bata. Pwede na ba akong umalis ngayon?
Lola, bakit mo siya pinapayagang umalis? Bobo, hindi mo ba siya susundan? Anong ginagawa mo? Ernest nasa akin ngayon ang pamanang jade ng pamilya Few. Isang glass type jade na napakamahal. Kapag binili mo ito ngayon, kasama na ang posisyon bilang unang asawa ng pamilya Few. Interesado ka ba, Ernest? Nandito ka para magbenta, di ba? Tama ka. Ibinebenta ko ang aking sarili. Depende na lang sa iyong performance. Hoy, Xia Shiguang. Hintayin mo ako.